mga bituin, kanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka
at ikaw lamang banal matataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo, sa tulong ng kanyang halimbawa, ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Mula sa mga gawa ng mga apostol, noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Sicilia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Tugon niya, "Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya ay taong may takot sa Diyos
tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Yung una ko pong gustong ibahagi sa inyo na nais kong matandaan po ninyo, isang mahalagang paalala. Huwag nawa tayong maging dahilan upang hindi magawa ng iba ang nais ng Diyos para sa kanila.
Huwag sana tayong maging dahilan kung bakit yung ibang tao hindi nila magagawa yung nais ng Diyos para sa kanila. Bakit ko po nasabi iyon? Ngayong araw po, ang ating ipinagdiriwang ay ang pagbabagong buhay ni San Pablo, ang apostol sa mga Hintil. At gusto ko pong tingnan natin yung isang tao na mahalaga sa pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Sino po ito? Napakinggan po natin sa unang pagbasa, yung pangalang Ananias. Si Ananias po, isang napakahalagang tao na ginamit ng Diyos para sa pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Nung nalaman ni Ananias na darating sa kanila si San Pablo at binigyan siya ng direksyon ng Panginoon na siya ay magpapatong ng kamay kay San Pablo para siya ay makakitang muli. Ang initial reaction po talaga ni Ananias ay ayaw niya. Ayaw ni Ananias. Alam kasi ni Ananias kung ano yung ginagawa ni San Pablo sa kanilang mga disipulo, sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang tanong niya, para bang sinasabi niya sa Panginoon, Panginoon, bakit ko papatungan ng kamay para maging maayos muli yung kanyang buhay? Ito yung mga ginagawa niya sa ating mga disipulo, sa mga tagasunod mo. Inuusig niya ang mga unang Kristiyano, pinapatay, pinapahirapan, sinasaktan. Ayaw ni Ananias. Pero anong imbitasyon sa atin? At ano yung imbitasyon ng pagsunod ni Ananias? Sinunod niya pa rin yung ating Panginoon kahit sa una ay ayaw niya. Nagtiwala pa rin siya sa pamamaraan at dahilan ng Panginoon kahit sa una ay hindi niya naiintindihan. Nung dumating si San Pablo, pinatungan niya ng kamay, pinagpala niya, nagsalita siya ng mabubuting salita. At si San Pablo, magkatapos ng tagpong iyon, ay nakakitang muli. At nung nakakitang muli, nangako siya sa kanyang buhay. Siya ay maglilingkod sa ating Panginoon. Hindi na siya muling bumalik sa dati niyang buhay. Siya ay patuloy nang naglingkod, nagbigay ng kanyang buong buhay, nag-alay ng kanyang buong buhay sa ating Panginoon. Dahil sa pagpapala ng Diyos, dahil sa pagpapatong ng kamay ni Ananias, si San Pablo ay naging dakilang apostol ng Panginoon. Pinapakita po ng tagpong iyon na talagang habang may buhay, mayroon talagang pag-asa. Huwag nating sa pagsasaraduhan ng pinto, kahit na yung alam nating mga taong makasasalanan, kahit na yung mga taong kilala nating masasama, may pagkakataon pa rin na sila ay magbago, katulad ng buhay ng ating ipinagdiriwang ngayon, buhay ni San Pablo. Kaya mga kapatid, anong imbitasyon po sa atin sa araw na ito? Kapag may nakita po kayong mga taong kinakainisan po ninyo, huwag po ninyong paluin. Patungan po natin ang kamay. Pagpalain, ipagdasal po natin. Baka dahil sa ating mabubuting pakikitungo sa kanila, ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Huwag natin silang pagsaraduhan ng pinto dahil lamang ayaw natin sa kanila. Mas dapat nga natin silang pagbuksan ng pintuan dahil baka sa pamamagitan ng pagpasok nila, pagkaranas sila ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan natin, ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. At ito rin po yung patuloy na paanyaya ng ating Santo Papang si Pope Francis. Buksan yung pintuan ng ating mga simbahan. Hindi lang yung estrukturang simbahan, tayo pong mga taong simbahan. Patuloy tayong magbukas ng ating mga buhay, lalo na sa mga gustong lumapit sa Diyos. Kailangan nating buksan yung ating sarili para makapasok yung mga taong nais ng pagbabago sa kanilang buhay.
Huwag tayong maging dahilan para sila ay masaraduhan at tuluyan ng lumayo sa Panginoon. Nawa tayo ay maging simbahang bukas, handang tumanggap kahit sa sinong mga tao upang magkaroon ng pagbabago sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, kailangang makapasok lalo na ng mga masasama, ng mga makakasalanan upang unti-unting magbago. Kailangan magkaroon sila ng daan na lalakaran patungo kay Jesus, patungo sa paglilinis. At paano po nila magagawa iyon kung hindi natin sila pagbubuksan ng pinto, kung hindi natin sila tatanggapin, kung patuloy natin silang itataboy. Mga kapatid, huwag po nating pigilan ang mga taong nagnanais pumasok sa simbahan. Huwag nating pigilan yung mga taong nagnanais ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Huwag tayong magsara ng ating pintuan. Huwag tayong manatili sa panghuhusga. Buksan natin yung ating mata katulad ng pagbubukas ng Panginoon para sa kanila. May pag-asa yung buhay ng bawat isa. Tayo rin naman po, may mga pagkakataon sa buhay na tayo ay nakakagawa ng kamalian, nakakagawa ng kasalanan. Pero ang Panginoon, kung paano makitungo sa atin, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad sa Kanya, binibigyan niya tayo ng grasya ng pagpapatawad. Binibigyan niya tayo ng grasya ng pagmamahal para tayong mga gustong magbago ay magkaroon ng tsansa na magsimulang muli. Maging katulad nawa tayo ng Panginoon, nagiging daan para sa pagbabago at paglilinis ng bawat isa. Maging katulad tayo ni Ananias, kahit na may pagdududa sa umpisa, patuloy na nagtiwala sa Diyos dahil alam niya na ang pamamaraan ng Diyos ay ang mabuti. Ang daan at pamamaraan ng Diyos ay ang pinakamabuti para sa lahat. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po nating tingnan yung daan natin sa pagbabago. At kung paano nakikitungo yung Diyos sa ating mga pagbabago. Kung paano nagiging mapagpasensya at maintindihin ng ating Panginoon sa atin. Ganon nawa din tayo sa ating mga kapwa. Kung tutularan po natin yung ating Panginoon sa pagiging maunawain, mapagmahal, mapagpasensya, pwede tayong maging daan para yung mga katulad ni San Pablo na dating makasalanan, masama, nananakit, ay magkaroon ng daan patungo sa kaligtasan. At siya, pagkatapos niyang matagpuan yung kaligtasan sa buhay ng ating Panginoon, yung buhay niya ay naging daan ng kaligtasan para sa lahat. Nawa yung ating mga buhay maging daan para maligtas yung bawat isa. Daan para makita ng iba yung itinuturo ng ating Panginoon. Kaya ang huling paanyaya ko sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, tingnan po natin yung ating mga buhay. Tingnan po natin kung tayo ba ay tunay na nagiging daan sa kaligtasan. Tingnan po natin yung ating pamamaraan. Tingnan natin yung ating mga buhay. Tingnan natin yung ating mga kilos, mga pananalita. At pagkatingin po natin, tanungin natin, yung lahat ba ng ginagawa ko sa araw-araw ay nakakatulong para madala yung aking mga kapwa sa kaligtasan. At kung may makita tayong hindi maganda, hindi mabuti, hindi nagdadala ng kaligtasan sa buhay ng iba, ang imbitasyon sa atin mga kapatid, baguhin natin. Baguhin natin ng unti-unti. Baguhin natin yung ating mga nagagawang kamalian upang yung ating mga buhay maging totoo at tapat na daan ng kaligtasan para sa ating mga kapwa dito sa mundong ito. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Mga minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo sa bawat panalangin ng ating sasabihin. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo, maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nagsisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa pagdiriwang kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu, ng ilaw ng pananampalataya, na siyang suminag kay Apostol San Pablo, para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Halina, O Diyos naming mahal. Halina't kami baguhin. Dinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumaraing. Kami ngayon ay tunghayan
sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, O Diyos naming mahal, halina't mi baguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumaraig. Kami ngayon ay tugayan ng hina at sugatan. Dinggin ng pag-ibig at bayan mong minamahal. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024
Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa atin ay huwag nawa tayong maging dahilan upang hindi makalapit yung iba sa kaligtasan. Bagkus tayo ay maging daan upang matagpuan nila yung kaligtasan, matagpuan nila yung ating mahal na poong Jesus Nazareno, upang yung buhay nila ay magpakita ng pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Nawa patuloy tayong maging daan para maranasan ng lahat ang kaligtasan na inaalay ng ating poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.